Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Heto na! Gas ka ba? Lagi ka kasi nagmamahal eh. Tama na nga yan. Tara na at maisalo sa isa na lamang mainit na talakayan. Tandaan, pag may issue, huwag nang palakin. Ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod. Ang iba ko magmahal, Alex Calleja. Sila naman ang love na love makimarites sa mga issue. Ang ating mga sausawer dito sa studio. Make love not war naman ang motto ng magmaling referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Tender love and care naman ang ating sa ating medical personnel from Medic 1. At syempre, full of love naman ang words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Capunan. The debonair Dr. Love, Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! Heto na ang mahal ng lahat, ang Queen Mother, the one and only is Mama Sexiness, Mama Carla Estrada. Yes! Good morning! Good morning, Trio Tagapayo! Good morning sa lahat! Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, Gina G, ang isang babae sa kanyang kapitbahay. Ay, loko! Bakit? Ako! Oy! Bakit? Binentahan kasi siya ng palyadong tangke ng gas. Ay, kaya pala, gas. Oy, delikado yan, ha? Oo, gasabel gas. Oh my gosh! Butas ang gas! Nako! Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan. Harapin natin face to face! O Inday, anong gagawin ko nito sa butas mong tangke na binibinta mo sa akin? 700 yun, ibalik mo lang sa akin yung pera. Pero anong ginawa mo sa akin? Dinidinba mo ako. Anong gagawin ko nun? Hindi ako makapagluto. Harapin mo ko dito sa face to face. Kasama natin ngayong araw na to si Ate Malu. Paano na-discover na butas ang tangke ninyo na pinili? Ay, mga isang linggo kasi simula nung binili ko, hindi ko nalaman kasi siyempre pag wala kang pera, hindi mo malagyan agad ng gas. Yung magpalagay na ako ng gas, doon ko nalaman nga hindi pala pwede siyang lagyan ng gas kasi may butas. Teka, yung tangke binili ninyo. Oo, 700. Pero di ba may mga tangke na tayo before, tapos nire-refill lang? Minsan bago yung tangke na binibili? Pwede pala Bago yun? lang po sa labas, pero sa ilalim pala bulok na. So parang pinipinturahan lang ng paulit-ulit. Bawal yun, ha? Kasi pwede kayong sumabog dun at may pwedeng isang malaking sunog dyan sa barangay. Masama pa dun, ang ilalim, yung kulay ng tangke, blue. Ngayon kasi orange na yung uso ngayon na mabilis na repila ng alam na pala niya nga hindi pala pwede. Bakit bininta pa niya sa akin? Kaya yun ang nireklamo ko. Kailan mo ba nabili itong tangke ng gas na ito? 3 weeks ago po. 3 weeks ago. Kailan mo trinay na lagyan ng gas? Mga isang linggo. Kasi nag-ipon pa ako ng pambili eh. Tsaka mo na-discover na butas pala. Butas. So paano yung pagkalagay mo ng gas ng alingasaw, no? Gumano na, hindi pwede kasi may butas to. Bakit mo to binili? Sino nagsabing hindi pwede? Yung taga-refill. Oo, taga-refill. Uy, naku, nakakatakot. Magkano mo nabili? 700 po. Oo, mahal, ha?
Ipinabalik mo raw yung ibinayad mo, ipinababalik mo kay Inday. Si Inday ang nagbenta sa'yo ng tangke. Suki ba siya sa lugar ninyo? Suki siya nga, nagbibinta na kung ano-ano. Kilalanin na natin na ang nagtitinda umano ng sirang tangke ng gas. Inday! Pasok! Walang bukas yun! Natutulang! Ano gusto mo? Walang bukas yun! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Walang bukas yun! Papayag ka ng bukas yun! Ibibigay ko sa'yo? Papayag ka? Hindi nga malagyan ng Siyempre, gas. hindi ka papayag nun! Hindi malagyan ng gas. O Kinuha hindi, mo kami ng naglalagyan mo, pera. ikaw mo, pagsinig mo muna! Aling Inday, butas ba talaga yung tangke ng gas na ibinenta mo kay Malu? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano ang masasabi niyo doon na yung ibinenta niyo raw na tangke ng gas ay butas, Aling Inday? Ma'am, bago ko bininta ko sa kanya, ma'am, sa may-ari yun, pinano sa akin, yung may bibili ba daw ng tangke? Ang sabi ko, oo, may bibili. Pero bago ko naman pinasaan yun, sinabi ko sa kanya na, okay ba to? Ang sabi ng may-ari, okay daw. Kaya, pinasaan ko ngayon, dinala ko sa kanya, binili niya. Pinasan mo ngayon, tas dinala mo kay Ate Malu. Hindi mo ba binalikan yung pinagkunan ninyo? Hindi pa, kasi hindi, bago mag-ano siya sa akin, ilang araw pa, ma'am. Dumaan na. Ilang araw nang dumaan ng Bago siya ako inano, nabutas pa yung tangke. bago niyo sinabing butas. Ngayon, hindi niyo pa nadadala dun sa isa pang kapitbahay. Totoo ba ito, Aling Malu, na Simula sa pagbili ko sa kanya, mga 1 linggo ko muna napalagyan ng gas. Kaya lang, doon ko nalaman na butas pala. Kaya kung alam ko lang nung pagbili ko, intro kung butas, ba't ako bibili? Oo. Aling Inday, may katwiran ho yun, pero papakinggan namin kayo. Hindi nyo ba kinausap yung inyong kapitbahay nung sinabing butas pala yung tangke? Nung inanon niya ko, ma'am, siyempre pinuntahan ko rin yung may-ari. Ang sabi niya, okay daw yun. Okay daw yun, kasi ginamit mo daw nila, ma'am. Yung tangke na yun. At saka iba na raw yung kulay. Wala na kung ano doon, ma'am, kasi biktima lang din naman ako sa ma'am. Kasi yung blue rin mga tangke yun. Pero ayaw nyo na raw hong ibalik yung bayad ni Ate Malu. Yan ang hindi totoo yan, ma'am. Ang sabi ko, ibalik ko sa'yo, yung sa akin niya, 100 lang, ma'am, sa akin. Kasi ang sa may-ari, 500 talaga yun. Yung pinabuhat ko yung isa kong kasama, ma'am, tag 100 kami sa 700. Ang 500, ma'am, doon sa may-ari ng tangke. Yun ang totoo. Pinilit niya akong singilin sa 700. Sabi ko sa kanya, maghintay ka kung bayaran din ako noon, may-ari noon. Gaano nakatagal, Ate Malu, at umabot ka na sa face-to-face, hindi ka na makapaghintay, bakit? Hindi, nagalit na ako, ma'am eh. Kasi yung pera rin, pinaghirapan ko yun eh. Kasi sinabi ko sa kanya, ibalik mo lang yung pera na ko para may balik ko rin sa ko. Kaya lang ang ginawa sa akin, ma'am, dinidman niya ako eh. Dinedma ka, hindi mo raw siya kinausap. Ma'am, hindi totoo, ma'am. Hindi totoo yan kasi araw-araw siya naningil sa akin, ma'am. Araw-araw, mayaing ako, ma'am. Sabi ko, hintayin mo ako magkapira. Kahit isoldier ko yung 500, ma, ako na magbabayad. Sabi ko, pero papayag ka, hulug-hulugan ko, tag 50-50, araw-araw. At Aling Inday, eto lang ba ang first time na kayo ay nakapagbenta ng gamit? May nagreklamo ba sa inyo? Ito talagang ko, ma'am, diskarte araw-araw, ma'am. Nagbibinta ko ano-ano na lang. Okay, kung ano lang magpa-diskarte sa akin, ma'am. Pero wala lang nagreklamo sa akin. Yun lang talaga siya, ma'am. Paano yun? Pangalawang business mo na ginawa sa kanya. Nung una, nagsangla ka sa akin ng tangke. Anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo si Pira. Hindi mo binigay sa akin ang tangke. Napagkahapon. Bukod na ka. Totoo ba ito, Aling Inday? Ito, ma'am. Aaminin ko yan, ma'am. Matagal na panahon na yan. Dapat nung una, ma'am, bago kami dumating dito, nag-react siya. Hindi siya nag-react kasi, magkaibigan doon kami. Hindi siya nag-react. Ngayon nga, nag-ano ko sa tangke, sinama na niya yung una. Yan ang totoo. Kuya Alex, kunin muna natin ang opinyon ng ating mga sausawero at sausawera! Sausawa na! Yon, sausawa na mga sausawera, sausawera. Kung ikaw
si Malu, bibili ka ba sa taong dati na nagbenta sa'yo ng sirang gamit? Why, oh why? A, oo, pero i-double check ko muna mabuti ang bibilin ko sa kanya. B, hindi na. Nadala na ako. Sausawa na. Nako, bibili ka ba sa nasaktan ka na? O tatry mo pa ulit ng one more chance. Nako, meron mga ganyan. Pag mura, pikit mata, tanggap ulit. Ito, ang sagot ng ating mga sausawero at sausawera, 63% hindi na, nadala na ako. Yan ang ating nanalo sa sausawa na. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Tawagin natin ang kaibigan ni Ate Malu na nagsasabing butas talaga ang gas na ibinenta ni Inday. Fe, pasok! Yes, Ate Fe, isa ka sa saksi na nakita mo talagang butas? Opo. Ang ano? At tangke po. Okay. Bakit paano mo to nasaksihan? Kasi pumunta kami sa Saputi po, nabili kami ng gas. Tinignan yung may-ari ng yung tangke. Tinignan niya. Hindi daw pwede kasi butas. Ate Fe, pagpatuloy mo ang mga kwento mo mamaya sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Yes, Ate Fe, katulad ng kinikwento mo. So, ano nangyari nung nakita niyong butas ang tangke? Anong ginawa niyo ni Malu? Umuwi kami sa bahay. Ngayon, pagdating namin, hinanap ni Malo si hindi namin nakikita siya dahil nagtatago siya eh. Nagtatago siya. Nagtatago mo! Bakit ako magtatago? Alam mo, nagtatago ko sa nagtatago. Ilang beses kami pumunta din sa inyo, diri ka napakita sa amin. Siyempre. Pumunta kami sa barangay, nagreklamo kami, nagpabarangay kami. Hindi ako nagtatago kasi hindi rin ka nakakita sa amin. Tangki na yun kasi hindi ako may ari nun. So, nagpabarangay na kayo? Opo, nagpabarangay na. Umabot kayo sa barangay Malu? Oo, nagpabarangay kami. Kasi hindi siya umarap eh. Sabi ko, ibalik mo lang pera kahit lugi na ako, okay lang. Pag dito na sa piece to piece, nakarating na tayo dito. Ano kaya may galing mo? Pero ikaw ba, Ate Fe, nabentahan ka ba ni Aling Inday? Opo, napintan din niya niya ng mga binibintan niya ng mga Yan ang sinasabi ko. Napintan niya siya sa akin. Hindi rin siya nagkano sa akin. Ano binita ko sa'yo? Oh, may mga damit. Damit yun! O hindi ka nagre-react? Ano hindi nag-react? Ano hindi nag-react? Nag-react ako sa iyo. Ulit! Bayar mo, ba't Ano na-react mo? Bakit ka nag-react? Sabi ko sa kanya, bakit nagbibinta ka ng mga sira-sira? Tapos yung kaibigan ko, pangalawa yung kaibigan. Sinungaling ka! Kaibigan ko, pinintahan mo ng... Bakit ano ka na din? Butas ka rin. Walang hiya ka. Aling Inday, ano po yung damit na sinasabing sira din? Ukay-ukay, ma'am. Ukay-ukay, ma'am. Pero sira ba? Hindi naman sira ang mga ukay-ukay, diba? Hindi, totoo yan, ma'am. Kung bibili mo siya kunting butas, 5 piso lang yun. Siya na naghahanap buhay. Siya na naghahanap buhay para lang mapakain nanay niya. Tapos bibintahan mo ng butas na tangke. Kung nakalain butas yun. Hindi ako Teka lang tanungin natin. Kung mayroong butas at sinasabing maliit lang naman 5 piso yon, siguro Nanay Inday ang importante dyan yung quality pa rin ng binibenta, no? Diba? Nako, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagbebenta ng mga sirang gamit? Baka matulungan tayo ni Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carla. Alam mo, meron tayong batas para sa situation ng to. Ang tawag dyan ay Consumer Protection Act, no? Ano ibig sabihin ng Consumer Protection Act? Karapatan po ng isang bumibili ng gamit, yung tinatawag na consumer, na pag may binibenta sa inyo na may hidden defect, or ibig sabihin, nakatago yung defect. Kagaya yung binili nyo, nakita nyo maganda, hindi nyo nakita na may butas. Kasi ang tawag doon, hindi visible, no? Hidden defect yun. Ano nakalagay sa batas natin? Republic Act 10175. Ang karapatan mo, Malu or Fe, kung totoo yung sinasabi nyo, number 1, ang una, pwede kayong humingi ng replacement. Dapat palitan yon ng parehong klase.
Kung gusto mo pa makipag-deal kay Inday or sino man yung nagbenta kay Inday na binenta sa inyo. Pangalawa, kung ayaw mo ng replacement kasi gusto mo na sa iba, kunin mo na lang ang pera. Yung 700 na yan, meron kang karapatan na may reimbursement. So, klarong-klaro yan. Replacement tsaka reimbursement. Ngayon, napakahalaga ng problema natin kasi ang iniisip natin, gas lang yan eh. Aba, gas yan. Pwedeng pumutok. Pwedeng hindi lang bahay mo, pwedeng buong barangay ang maapektuhan. So, nasa iyo yan, Malu tsaka Fe. Anong gusto niyong gawin? Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Tawagin natin ang kaibigan ni Aling Inday na nagsasabing ay hindi totoo ang paratang ni Malu at Fe. Beth, pasok. Ikaw kilala ka. Yabang-yabang mo. Walang hiya ka. O, di ba dalawa kayo nagbinta sa akin ng tangke? Nabutas? Dala mo. O, di ba dala yung dalawa? Oo, sinama nga niya ako, pero hindi ko noon alam kung may diferensya. O, di ba, ang gusto ko naman yan. Total butas na nabili ko. Nung dalhin niya Ibalik mo yung lang sa tangke, pera. hindi naman sinabi nung may-ari na may diferensya yung tangke na dala-dala namin. Napakaraming Ako kwento naman. dito sa tangke. Malalaman pa natin ang ibang kwento sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face. Ano? Pumunta kami dalawa sa inyo. Dala-dala namin yung tangke dahil nagpatulong siya sa akin at sinabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng halagang 100 basta sinamahan ko siya sa'yo. Okay. So, Aling Beth, alam mo ba na butas yung tangkeng ibinenta ninyo? Hindi po. Wala po Hindi. kaming alam. Kasi po nung tanungin namin yung may-ari, okay naman daw po yung Ngayon, tangke. binalikan niyo po yung may-ari. Na anong sinabi ng may-ari? Ang sabi ho niya sa amin, hindi niya naman inaano na ibenta niya sa amin yun na naipabenta niya sa amin na ganon, ang may diferensya. So, hindi. Ano po ang sabi niya? Hindi totoong butas? O inamin Ano niya po? sa inyo na butas yun? Hindi nagsabi ma'am. Hindi ho niya inamin. Hindi po niya inamin. Okay, hindi niya sinabi. Opo. Ngayon, paano ngayon maibabalik yung pera kasi ikaw din pala ay kumita ng 100 doon? Opo. Ang sabi ni Attorney Lorna, kailangan mabalik lahat yon. Lahat ng kumita doon sa maling ibinenta o gamit na sira ay kailangan mabalik. Mababalik mo ba yung 100? Sabi ko naman po sa kanya, kung magkapera ka, hulugan mo na lang. Kung di mo kayang ibigay ng cash, hulug-hulugan mo na lang. Pero sa totoo lang, hindi naman siya manloloko dahil matagal ko na ho siyang kapitbahay sa amin. Ngayon, kung nakakapagbenta man siya na may diferensya, hindi niya po sinasadya dahil marami na rin po siyang naibenta na wala naman pong mga diferensya. Okay. So, di ba importante talaga ang may kaibigan ding makakapagpaliwanag? Kasi yun naman yung sinasabi kanina ni Aling Inday. Totoo ba ito, Ate Malu? Pero kasi kay Ate Malu, meron nung experience siya kay Aling Inday na binentahan siya ng gasol pero hindi, binentahan siya ng tangke pero hindi dumating yung tangke. Ano nangyari nun? Bilang ano kami ma'am ba, parang bilang kakilala na ano. Sabi ko talaga sa kanya ma'am na may isasanla akong tangke sa'yo na ganitong halaga. Sabi niya, o sige. Nandun na nga ma'am yung binigyan akong pira, sabi ko mamaya na lang yung tangke. Kano yun? 500. Saan napunta ang tangke? Sabi nasa bahay ma'am. Pero, parang Pumunta siya sa bahay namin, nangatok siya. Ko bakit? May kailangan kasi ako, baka gusto mo kong matulungan. Ko ano, isasangla ko yung tangke ko, gasol ang tatak. Magkano? 500. O sige, sige, o ito, makatulong to, 500, kinuha si Pira. Nag-antay naman ko mga ilang oras sa bahay ko. O, hapon na, alas 4. Ikunin na sana yung tangke. Kasi darating yung asawa ko. Siyempre, yung pira na kinuha, ipakita ko na may sinangla sa akin. Ang sabi niya sa akin, ay, hindi ko na ituloy yung pagsangla. Ikaw na saan yung pira? Ay, sa sahod na lang sa ako, ibalik ko sa'yo. Tama ba yun? Lulukuhin ako ng pangapan? nandun lang ma'am. Hindi lang nangyari? Andun yan ma'am. Andun yan sa amin. Ano nangyari, Aling Inday? Sabi ko, kinabukasan. Pagsahod na lang, bakit siya pumayag nung time na yun? Pumayag siya. O sige, basta ibalik mo sa akin. Pumayag siya na. Hindi ako Laging pumayag. may kasalanan except si Aling Inday. Hindi ako pumayag. Alam mo yan sa sarili mo. Hindi ako pumayag. Nagagalit ako sa'yo. Nagagalit ako sa'yo.
mapira ka. Anong ginawa ko? Alam mo, Day, hindi na drama kita. Sabi ko, Day, pahiramin mo naman din ako ng pera. Kasi sa sahod ang asawa ko bukas. Di ba? Di ba kita pinahira? Oo, kumita ka ng pera, 500. Pagdating ng 500, sabi ko, di ba may utang ka sa akin na sinanglaan mo ko ng halaga 500? Manos na tayo. Na-shock siya. Ko, masagit pa yung gagawin kang sa harapan mo. Ngayon, ibabalik ko sa'yo. So, ang ginawa mo, Ate Malu, inutakan mo na lang para mabalik yung pera mo. Oo, inutakan ko. Bakit mo ginawa yon? Kasi hindi nasunod yung... Gusto ko ibalik ko sa kanya. Oo, para maramdaman niya kung gaano kasakit. Okay. Mamaya makinig tayo sa ating trio tagapayo ha. Pero ngayon, Kuya Alex, napakinggan na natin ang magkabilang panig. Ano naman ang masasabing muli ng ating mga sausawerot? Sausawera! Sausawa na! Oh, di ba mga kasawsawero at kasawsawera? Kala natin simpleng kwento lang, ang dami nang nangyari. Matapos ang nangyari kay Malu, anong dapat gawin ni Inday para hindi nito maulit? A. Magpalit ng supplier. B. Siguraduhin na maayos ang mga binibenta at pa-check rin sa customer ng item bago bilhin. C. Huwag na bentahan si Malu at mga kaibigan niya. Yon, boto na! Yon, ang nanalo, 78%. Siguraduhin na maayos ang mga binibenta at ipacheck sa customer item bago bilhin. Pwede yun. Ayun talaga pinaka-sensible para tuloy-tuloy naman ang trabaho ni Ate Inday. Sino gusto magpaliwanag? O yan, ito. Ano po pangalan? Emmy Anguluan po. Emmy, ikaw ba yan? Nagsasanla o nasanlaan na? Hindi pa naman po. Nakabili ka na ba ng gamit na medyo sira at hindi mo na maibalik? Wala pa naman. Okay. So ikaw ay hindi pa nakakaranas ng ito. Pero ayon sa iyong nakikisaw-saw ka na lang, anong binoto mo dyan sa tatlo? B po. Letter B, na sisiguraduhin na maayos at ipapacheck dun sa customer. Bakit mo nasabi yan? Siyempre po tayo po ang bibili nun. Kailangan maayos din po kasi sakto rin po yung bayad na matatanggap niya po. Kaya kailangan sulit din po yung pagtanggap natin. Yun, ang ibig sabihin checkin mo. May responsibility tayo. Ako, Mama Carla, maraming salamat at Ate Emmy, pagka nabubili ako kahit saan, department store, bago ako bumili, chinecheck mabuti yung mga damit kasi pag nadali ka ng butas-butas niyan, yung abala pabalik, nasa bahay ka na. Kaya dapat natin siguraduhin na yung binibili natin ay maayos. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Abangan naman natin ang ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Una nating maririnig ay si... Jan-jaran, jarararan-jaran, Dr. Love! Salamat, Mama Carla. Finally. Aling Inday, meron po tayong yung tawag sa English, golden rule. No? Yung panuntunan natin ng pakikisama sa kapwa at sa buhay natin. Baka nalimutan lang natin. Ang sabi dun sa golden rule, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Okay. So, pag ito po ang ating panuntunan, wala nang gulo. Okay? Obviously kasi kung paniniwalaan kung kinukwento ni Malu at saka ni Fe, ilang beses silang nabiktima. Una, ang inaalala ko lang, Inday, sabi mo hindi sa'yo yung tangke na binili ni Malu na may butas. May nagpabenta lang sa'yo. Pero tinanggap mo ang bayad buhat kay Inday. Ibig sabihin, may pananagutan ka kay Inday dahil ikaw ang nagbenta. Ngayon, kung hindi mo alam na butas at napatunayan na may problema yung tangke, butas, kunin mo yung tangke, ibalik mo sa nagbenta at ibalik mo yung pera niya. Yun lang ang gusto niya. Matatapos lahat yan. Ang gobyerno natin, pinoprotektahan ng mga consumers. Now, doon, doon sa halagang 5 pisong ukay-ukay, ano ba naman, aasahan mo 5 piso, di pihado may butas yun. Di ba? May diferensya. Pero, ang daya doon, kung talagang inilihim ni Inday na may diferensya itong produktong ito at ibinenta ko sa'yo, doon papasok ang konsyensya natin. Tandaan natin, this applies to everyone. Mahalaga ang pera.
mahalaga ang pera. Pero ang perang kikitain natin dapat galing sa mabuti at pinagpagura natin. Huwag po tayong papares doon sa ibang mga nakaposisyon na mga may kaya na sa buhay na ginagamit ang posisyon para manloko ng kapwa at utakan ng kapwa, makuha ang pera at ipakain sa mga anak at apo nila ang pera. Magbubunga po yan ng masama. Sa lahat po ng pangyayari, sa tingin ko lamang, doon sa isinanla ninyong 500 pesos na halaga ng tangke, na ibinigay sa inyong 500, hindi nyo na ibigay ang tangke, tungkulin po ninyo ibalik yung pera niya, yung 500. Pasensya na. Pero ito ang kilos at gawa at takbo ng kaisipan ng mga taong sibilisado sa mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman makakausap natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Sa nasabi kanina na yung kulay nung tangke is orange, pero pag binakbak mo kulay asul, halatang pandaraya na yun, ano? Bakit kaya kukulayan yun? Pwedeng matakpan yung butas, pero pag ginanon talaga nung magre-refill, alam mo kaagad na meron talagang butas. Paalala lang po sa lahat. Alam nyo, kahit sinabi nyong walang laman yung tangke, automatic yan. Pag yan po ay napasukan ng hangin o yung oxygen, na totoong hangin, tapos po may magsisindi, combustible pa rin yan. Ibig sabihin, may kakayahan siyang sumabog. Ang LPG po, hindi ho katulad yan ng gasolina eh. Pag sinindihan yung gasolina, dito lang. Dahil po ito ay isang liquid siya, pero gas, yung kumakalat po yung hangin siya. Kaya kung sumabog siya, malakasan. Malaki po yung nai-involve na talagang nasusunog o kaya po yung sumasabog. Kaya kung merong pagkakataon, di ba, tinatabi natin itong tangke dun sa lugar na may bintana, hindi po yung talagang sarado dahil kasi pinag-iingatan. So, marami pong kaakibat nito na na mga sakit, yung kung sakasakali magkaroon kayo ng tinatawag na LPG inhalation. Pwede po kayo magkaroon ng pwede kayo mamatay dahil po dun sa nawalan kayo ng oxygen sa katawan. Pwede rin po kayo magkaroon ng heart problem, CNS o yung pong spinal cord nyo ay pwedeng maparalisa kayo dahil po sa mga ganitong klaseng pangyayari. Sana pag-ingatan nyo maigi. At una, 700 pesos yung tangke. Alam nyo, ang original na tangke is 1,400 to 1,500. At pagkatapos po nun, ay nire-refill yun ng mga, ang ngayon po is 997 na isang tangke. So sana maintindihan nyo bakit kaya mura, bakit ganito na binibenta kaagad. Yung mga ganun po kaagad, mapanuri tayo sana na isang bilang isang consumer para hindi po tayo maloko. Yun lang po. Tama. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Thank you, Mama Carl. Tama si Dr. Camille. If it's too good to be true, may problema. Hindi ba? Kung masyadong mura, magtaka ka, bakit mura to? Baka recycled, baka fake, baka nakaw, baka makasuhan pa kayo ng fencing. Fencing yung binibenta, nakabili kayo ng nakaw na... Dalawa lang ang sasabihin ko. Meron tinatawag na buyer in good faith at seller in bad faith. Si Malu, bumili in good faith. Akala niya, ayos yung binili mong tangke, Si Inday naman, akala rin niya, ayos yung binenta niya. Pero may kasamang negligence dyan. Kasi pag bumili ka, dapat i-inspection mo, Pag hindi mo in-inspection yan at may nakita kang depekto, kasalanan mo na rin yan. Pero Inday, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin, friendship ninyo ang pinag-uusapan natin. Sa magkaibigan ata kayo sa barangay sa halagang 700. Huwag nyo nang paputukin pa yung problema na yan. And lastly, paalala lang, kasi ito, physical yan, na-i-inspect. Paalala lang, usong-uso ngayon ng online shopping. Sa online shopping, hindi mo mai-inspect yan. Murang-mura nga, pero kagaya ng t-shirt, sabihin na, kunyari XXL ka,
nag-order ka ng XXL. Pagdating na, kasi maganda yung picture, pagdating XXS pala, small. So, mag-ingat tayo. I will use this opportunity to warn everybody na be careful of online shopping. Kasi sa online shopping, at least ito, si Malu, mahahabol niya si Inday mahahabol niya yung magbibenta. Sa online shopping, wala kang mahahabol dyan. Sino ang kakasuhan mo sa online shopping? Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman ay pakinggan natin ang ating mga bisita kung ano ang mga gusto nilang sabihin. Aling Inday, ano po ang gusto niyong sabihin kay Ate Malu at kay Ate Fe na rin? Malo, kung nagkamali man ako sa'yo, kung kasalanan ko ba, pwede ba manghi ako sa ano sa'yo eh? Sorry. Mag-sorry ako sa'yo. Dapat maaga mo pa sinabi sa akin yan. Kasi ako yung tao lang din ako eh. Yung ginawa mo sa akin, hindi tama eh. Yung iniiwasan mo ko, hindi mo binalik ang pera. Mo ako. Isang bisis, dalawang bisis. Rice ba, di ba? Alam mo yan. Hindi nung gaano ko kabuti sa'yo. Sinilak mo lang pagkakaibigan natin. Maging ako ng sorry sa'yo eh. Mali man ako kung may kasalanan man ako sa'yo. Alam mo naman siguro gaano ko kabait sa'yo, di ba? Humingi siya ng sorry, Ate Malu. Ano ang desisyon mo? Naghihintay na lang ko, ma'am, kung anong niya, magbigay siya sa akin. Ate Fe, bakit ka naiiyak? Ako kasi nakabili din ako sa kanya ng damit. Pinayaan ko na lang. Pero diri ko kasi langgap sa sarili ko, sa kaibigan ko dahil siya lang din naghahanap buhay sa nanay niya. Wala siya asawa, kung saan na nagpupunta siya para lang makakain nanay niya. Ang nanay niya may sakit. Kaya hindi ko natanggap na gano'n ang ginawa kasi ang pera na binili ng pinagpaguran niya, imbis na pagpakain sa nanay niya, ibinila sa tangke para magkaroon lang siya na hindi mahirapan, hindi magagatong. Kaya doon ako, masakit din sa loob ko dahil kaibigan ko na tunay ito eh. Ginawa niya. Sana huwag mo na, gawin mo na sa akin, huwag mo na gawin sa iba. Tama! Nanay Inday, alam nating napakahirap ng buhay at kailangan nating dumiskarte. Bilib ako sa inyo, sa edad niyong yan ay tayo talaga'y dumidiskarte pa kaliwat kanan. Pero dapat sa tagal na nating dumidiskarte, halos na perfect na natin sana, no? Na hindi tayo inabot ng ganitong edad na eskandalo pa tayo. Diba? Katulad niyan, nagbigay ng tiwala, muli, sana hindi na natin sirain muli ng paulit-ulit. Dahil darating ang araw na sobrang importante ang pangangailangan mo, wala ka nang matakbuhan. Kasi naubos na ang tiwala. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayon. God bless po sa inyo, Nanay Beth, Ate Inday, Ate Fe at Ate Malu. Maraming salamat sa maganda mo at kabutihan ng puso mo. Maraming salamat, Ate Fe. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-uusapan natin ngayong araw na ito? Maraming salamat, Mama Carla. Alam nyo, nakaka-nervous po talaga ang tangke ng gas. Nakaka-nervous po ang gas. Bakit ka nakaka-nervous? Kasi pag nagluluto ka at hindi pa siya luto at pag nakita mong humihina yung apoy, ninervyusin ka talaga. Dahil alam mong hindi mo siya maluluto, magdarasal ka talaga. Konti na lang po, maluto lang po ang sinaing, parang awa nyo na. Back to you, Mama Carla. Uy, totoo yun. Nakakaiyak kaya pag ganun na yung gas. Kasi kahit sa amin ho nangyayari yun. The customer is always right. Sila rin ang refleksyon ng ating negosyo. Kaya tratuhin natin sila ng maayos. Dahil pwedeng sila ang maging rason ng pag-unlad natin. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!